Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-uusapan po natin yung ginawa ni konting kasinungalingan. Dahil pinakalat niya lang naman dito sa Pilipinas na mayroong kahilingan ang abogado o legal counsel ni Tatay Digong Duterte sa ICC na tinanggihan. At talaga namang pinagkaguluhan po yon ng mga anti-Duterte. May mga DDS naman na nadismaya dahil natanggihan nga daw po yung hiling ng legal counsel ni Tatay Digong Duterte. Yun po yung pakalat ni Conte. Mga tagapanood, isa po yung abogado na lumalaban po or nag-file po o representative ng ICC dito sa Pilipinas na isa rin pong aktibong kaanib ng teroristang grupo. So buti na lang mga tagapanood, na-interview po ng isang media o local media ba yun or isang vlogger, si Attorney Kaufman po, isa sa mga legal counsel ni Tatay Digong Duterte. At doon nga sinabi niya na napakalaking kasinungalingan yung sinasabi na merong request na dininay o hindi pinahintulutan ng ICC. Maliban daw kasi doon sa pagkaklarify nila na ang mga dapat na testigo ay mayroong ID, wala naman daw silang ibang nilapit doon na tinanggihan po ng mismong ICC. Kaya yung mga pinakalat ni Conte ay malaki pong kasinungalingan. Biruin nyo po mga tagapanood, pinapaikot na naman nila yung mga Pilipino, pinapaikot na naman nila yung taong bayan na gusto nilang iparating na tama kami. Oh, 'di ba? Tinanggihan nga si Duterte sa kanyang kahilingan dahil nga matibay yung ikinakaso sa kanya. Pero wala naman daw ganun. Talagang magaling silang gumawa ng invento, magaling silang gumawa ng propaganda. Tatak po talaga 'yan ng mga makakaliwang grupo, ng mga teroristang grupo. Kasama na nila diyan si Tililing na alam ko naman di mananalo yan sa Caloocan, asa pa siya dito sa amin. Ang video po nagagawa natin ng reaction ngayon ay galing po sa channel ni Showbiz Chick Odoro. Nasa description yung link ng channel niya, bisitahin po at paki-subscribe na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Kamailang balita, hindi daw kinatigan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong pagbabatayan ng identity o pagkakakilanlan ng mga sinasabing biktima ng war on drugs. Passport at national ID lamang daw ang nais ng Duterte camp na maging pagkakakilanlan ng mga gustong tumestigo sa kaso ng dating Pangulo. Pumutok ang balitang ito matapos na magpa-interview si Conte sa media. Ang balita ay parang kumalat na apoy at pinag-usapan sa buong Pilipinas. Subalit, ngayon nalaman ng publiko na gawa-gawa lang pala ni Attorney Conte ang issue dahil mismong lawyer ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman ang nagsabing, "It's a big lie." Sa katunayan daw ang kampo pa ni Attorney Conte ang nakaranas ng denied. Ayon kasi sa ulat ay, exclusive, Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may ibinulgar patungkol kina Joel Butuyan at Cristina Conti. Pinasinungalingan din ni Kaufman ang umano'y pagbasura ng International Criminal Court sa hiling na limitahan ang mga testigong may valid ID. Aniya, nagbigay lang sila ng obserbasyon at hindi kailanman humiling. Style na style ni Attorney Conti ang pagsisinungaling katulad ng pagre-recruit ng mga kabataan para sumanib sa teroristang NPA. Ayon nga sa komento ni General Antonio Parlade Jr. ay, Attorney Crazy Conti, who art thou? Do you know that Crazy Conti is a member of the National Union of People's Lawyers, NUPL, just like Nery Colmenares? They are both Bayan Muna nominees, the latter a former BM representative. To be nominees of the CPP party list, you have to be a CPP member yourself. It is the CPP Execom who selects its candidates, not just any member of the CPP. Not all NUPL members are CPP members. But the NUPL is being run by communists, through the CPP underground cell lupon ng manananggol ng bayan, lumaban, manananggal, for short.
Dito din magkasama si Nery Colmenares at Crazy Conti. A few years ago, Attorney Conti was recognized by her alma mater for her role in putting in jail Major General Palparan. In doing so, she also put in jail a temporary escort of General Palparan, whose only role was to provide him security while attending his hearings, in the absence of his original escort. Among the accusations versus Palparan was the case of the two missing UP students Cadapan and Empeño. But the two are no longer students. They were in fact NPA already. Yes, they go and sit in UP but they're back only to recruit more to the underground. I personally wrote UP registrar about the two but they won't confirm, because they don't want to be in hot water. One of the girls is the party wife of one of the Morong 5, the NPA captured in Morong, Rizal, who were part of the original Morong 43. The 5 admitted right away that they were NPA. The two UP NPA went missing. One actually did not want to go home to her mother because the mom was also a Gabriela member. Who knows where they are now? Is this justice? 4 years ago, Attorney Conti Kakut attempted to rescue an NPA surrender, Alexa Pacalda, whom the NUPL and Karapatan alleged to be activist and human rights defender. But Pacalda was not an activist. She was in fact an NPA member already, or in a tour of duty, Todd, with the NPA when she decided to surrender to the AFP. Basta talaga sa kasinungalingan at paggawa ng propaganda, magaling dyan yung CPP, NP, NDF, yung mga makakaliwang grupo na to, mga terorista na to. Sila ang tunay na panira dito sa ating bansa. Hindi ko nga alam mga tagapanood kung bakit hanggang ngayon hindi kayang buwagin ng gobyerno na to. Maliban po kay Tatay Digong Duterte na sana paubos na to. Kaso nga lang, bigla pong natapos yung termino niya dahil wala pong sumusuporta sa kanya na labanan at pigilan to mga to maliban po sa SMNI. 'Di ba? Kitang-kita naman po nila, ayan na yung mga ebidensya pero hindi nila kayang imbestigahan ng todo-todo. Ang dami pong nag-surrender at tinuturo po sila. Di po ba mga tagapanood? Pero nagpipikit mata na lang po, nagpikit bulag o mga tawag diyan, mga nagbingi-bingihan, nagbulag-bulagan yung mga nasa gobyerno ngayon, kaya ito namamayagpag ulit sila. 'Di ba? Sila yung dating sumisigaw na never again to Marcos. Ngayon magkakasangga na po sila para lang pabagsakin si Tatay Digong Duterte. Talagang kumalaban at nagpabagsak po sa kanila. Marami pong napasukong mga makakaliwang grupo, mga rebelde nung panahon ni Tatay Digong Duterte, kasabay nung war on drugs niya. Kaya galit na galit to sa kanila. At eto mga tagapanood, nakuha nilang magsinungaling sa taong bayan para lang ipakita na malakas yung kaso nila kay Tatay Digong Duterte. Di po ba? Tapos kahit kitang-kita na mali sila at hindi tama yung ginagawa nila, kahit na humakot sila na sangkatutak na kasinungalingan, kahit na humakot sila ng mga peking biktima ng AJK, basta masunod lang at magawa lang nila yung gusto nila, ipipilit po nila. Yan po yung tatak ng mga makakaliwa na yan, mga tagapanood. Kaya wag po tayo magtitiwala dyan at wag nating iboto kung ano mang party list ang mga nilalapit nito sa atin. Maging maayos na po bansa natin, magiging matuwid at magiging masigla ang bansa natin kung mawawala to mga nagpapanggap na to na makabayan pero may sariling hangarin lang para sirain ang ating bayan. She was welcomed by the AFP, interviewed, gave her sinumpaang salaysay, which is a personal narration of her participation in the underground. Conti ang diskarte ni Cristina, binudol si Alexa na bawiin ang kanyang mga sinabi at sila ang bahalang mapakawalan siya. Nagbago nga ang isip ni Alexa, matapos itong nakapag-shopping ng mga personal niyang pangangailangan, pakainin ng army, at isalaysay ang kanyang kwento bilang NPA. Sa dami ng ebidensya, litrato, video, at testigo laban kay Alexa, itinuloy ng AFP ang kaso sa kanya. Anong nagawa ni Conti? Sa kapal ng mukha niya at lipstick, wala itong nagawa. Hanggang ngayon nabubulok sa kulungan si Alexa at pinabayaan na niya ito. Doon na lang siya sa ICC kasi malaki ang bayad at masarap ang pagkain niya doon. So anong lawyering for the poor and oppressed ang sinasabi nito ni Conti? Palagay nyo,
Ayon naman kay Dare to Ask ay, hala may magsinungaling, Attorney Conti, yikes. Kagat din ng mainstream media. Tapos tayo ang fake news. Sus, stay vigilant. Ayon naman kay Optic Politics ay, ayon kay Attorney Kaufman, activist Katrina Conti and another were rejected by ICC to represent alleged EJK victims in the case versus Duterte. So, ang pagsasalita pala ni Attorney Conti sa media ay walang saysay at kwenta, dahil hindi naman pala sila recognized ng ICC bilang mga lawyer ng sinasabi nilang EJK victims, bakit bida-bida kung hanggang ngayon hangin lang sila sa ICC? Yan. Kung makapagbida-bida kasi to si Conti, kala mo talaga, empleyado ng ICC o talagang taga-ICC. Pala, kapitukulang sa ICC dahil sa koneksyon ng NPA doon sa ICC. Kaya ito napasama dyan. Pero kung wala yun, mga tagapanood, baliwala din ito eh. 'Di ba? Kaya hindi ito pinapansin talaga ng ICC. Kaya hanggang ngayon, feeling taga-ICC, pinapakalat yung fake news. Para to si si Trillanes eh. Feeling maalam, feeling alam ang lahat, feeling matino, feeling magaling, feeling mabait at matuwid na tao na walang ginagawang kasalanan pero ubod naman ng kasinungalingan. Yan, tatak Trillanes na katulad nito ni Conti. Bagay po talaga silang dalawa na magsama eh. Pareha sila sagad sa buto ang kasinungalingan, mga tagapanood. Biruin mo, ito si Conti, di ba? O, pinangakuan niya yung kapwa niya terorista na siya nang bahala ipagtatanggol. Tapos nung madiin ng husto, iniwanan na, pinabayaan na yun. Siya ngayon nasa ICC, nagkukumahog na dumikit. At eto, pag natalo to at napalaya si Tatay Digong Duterte sa ICC, saan naman kaya pupulutin to si Conti? Ano na kaya magiging trabaho nito? Baka bumalik na naman to sa human rights at doon mangangalap na naman mga peking ebidensya para pabagsakin yung mga susunod na Duterteng mamumuno na magiging presidente natin sa 2028. Aminin nyo na, Conti, talagang hindi nyo kaya si Tatay Digong Duterte. Duterte lang talaga ang malakas. Okay. Yeah. Hi, sir. Attorney, how are you? And Good how's morning. PRD? He's doing well? He's in good spirits. Okay, thank you. And does PRD have any message for the Filipino people now that May 12 election are fast approaching? He asked for calm and restraint. He knows that there are elections in the offing. He knows that the people are very interested in his welfare. And he also knows that there is a tendency, perhaps, for people to get excited and not to respect the judicial process. He insists that the judicial process be respected, that there be no interference in that at all. Thank you, Attorney. And Attorney, how do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie.